Good morning guys. So, it's King's Humble and gusto ko lang pag-usapan yung about sa kung ano yung pinaka-importanteng factor pagdating sa basketball. Dami kasing nagsasabi sa akin, coaches, players, pati fans, daming nagsasabi na ang pinaka-importante pagdating sa basketball ay manalo. Oh yes, of course. Sino ba naman ang ayaw manalo during game, especially championship game? Now, pag sinabi kasing pinaka-importante, para sa akin guys, magdedepende yan. If ikaw is professional player or commercial player ka or panalay, in the whole, binabayaran ka para maglaro or may sweldo ka para mag-basketball. PBA, MPBL, PSL, commercial leagues. Pag binabayaran ka para maglaro, yes, the most important thing is to win. Kasi binabayaran ka para manalo. Pero kapag ikaw ay isang student athlete or nasa club ka or nasa school-based ka, I believe winning is not the most important thing. Yes, winning is important pagdating sa school-based pati club-based. Gusto pa rin natin manalo. Sino ba naman ang ayaw? But for me, winning is not the most important thing pagdating sa youth basketball. Lalo na pag nag-edad ng 12 years old to 17 years old. No, winning is not the most important. It is important. Baka sabihin nyo, wala akong pake kung matalo yung team. No, pag humawak ako ng team, lagi kong sinasabi, we are there not to participate. We are there to win the championship. Ganon yung sinasabi ko palagi pag humawak ako ng team. Pero, hindi winning yung pinaka-importante para sa youth basketball. Para sa akin guys, ang pinaka-importante, kung isang word lang, ang pinaka-importante is ugali. It is your attitude. Yan yung magdadala sa iyo kung saan mo gustong mapunta. Yan yung magdadala sa iyo kung anong gusto mong maabot. Ugali. Bakit coach? Bakit ugali yung pinaka-importante pagdating sa youth? Guys, dito pa lang sa Pilipinas or kahit dito pa lang sa Davao, sobrang dami ng schools, sobrang dami ng youth players. Ang dami-dami. May iba nakakaabot ng NCAA, may iba nakakaabot ng UAAP, may iba wala. Dito lang, nakapag-aral. The most deciding factor is the attitude. Why? As a coach, lagi ko ito sinasabi sa mga players ko na kung magaling ka, kung may laro ka, kung gumagawa ka ng 20 points per game, maganda yung stats mo pagdating sa laro. Good. But, if pangit yung ugali mo, if late ka sa practice, or nag-absent ka, di ka nakikinig sa coach. Kung negative yung ugali mo, bagsak ka talaga sa akin. Kahit pa gumagawa ka ng 30 points, 40 points per game, bagsak ka sa akin pag yung ugali mo hindi sakto. Yun yung lagi kong sinasabi sa mga bata, lalo na ngayon sa school. Kasi may hawak na akong team ngayon sa school. Although I am an assistant coach, pero pinapahawak na ako ng head coach namin ng isang team. Lagi ko itong sinasabi sa kanila. Yung first 5 na slot na yan, hindi yan set na silang 5 yung may playing time. No, hindi yan set. Kapag na-earn mo yung trust ko, kapag nakita kita na never ka na late, never ka umabsent, nakikinig ka lagi sa coach, may respeto ka sa coach, pati sa mga players, pati sa mga fans, wala akong makitang problema sa'yo pagdating sa ugali. You will have your playing time. Kasi yung galing nyo or yung skills nyo sa basketball, matuturo ko yan. Kaya kong ituro sa inyo yan. Pero yung ugali, yung disiplina, yung commitment nyo sa sarili nyo, pati sa basketball, hindi ko maituro yan. Nasa sa inyo talaga yan. Kaya sa mga coaches na may hawak ng youth basketball, advice ko lang na kung meron tayong player na may potensyal makapaglaro sa malalaking league, for example, MPBL, professional or international or collegiate, NCAA or UAAP, kung may mga player tayong mga bata pa, 15, 13, 14, may mga bata tayong player na tingin natin may potential makaakyat doon. We focus on their attitude. Coaches, we focus on their attitude. Kasi kapag tinotolerate natin yung bata na sige, laro ka. Kahit mag-absent ka sa practice, makakalaro ka pa rin. Kahit lagi kang late, kahit wala kang respeto sa mga players, pati sa coaches, pati sa fans, magkaka-playing time ka pa rin. Kapag tinotolerate natin yung bata, edad niya 13, 14, 15, kapag na-tolerate natin yung ganyan na ugali, pag umakyat na yung level ng competition, madadala niya yung ugali na yun na hindi na ako magpa-practice kasi may playing time naman ako.
sinisira natin yung career ng bata. Bakit? Kasi kapag tumatak sa isip niya na may playing time pa rin siya, or makakalaro pa rin siya, or makuha pa rin siya sa tryout, kahit na hindi siya mag-practice, kahit absent siya, kahit pangit yung ugali niya, madadala niya yan dun. And then, kapag hindi siya nakuha, o kapag nawalan siya ng playing time, or kapag natanggal siya sa team, sino ang sisisi? Sarili niya. No, it's us, coaches. Kasi nung bata pa lang, di na natin naturuan ng maayos or saktong ugali yung bata. Winning is important. Siyempre, kaya nga sobrang stricto ako pagdating sa practice eh. Alam ng mga players ko yan. Sobrang stricto ako pagdating sa practice kasi gusto kong manalo. Gusto talaga naming manalo. But, lagi ko itong sinasabi pa rin sa kanila. Wala akong pakialam kung magaling ka. Wala akong pakialam kung nagdadunk ka or shooter ka or nag-i-score ka ng 30 to 40 points. Wala akong pakialam sa ganun. What I need from you is to be disciplined enough. Kailangan ko yung disiplina. Kailangan ko yung respeto. Kailangan ko yung commitment. Hindi ko sinasabing kahit matalo kami. Hindi ko sinasabing ano. Siyempre gusto pa rin naming manalo. But, if matalo man kami, alam ko sa sarili ko, sakto yung tinuro ko sa kanila. They need to have a good attitude pagdating sa basketball. Kaya yun yung sagot ko pagdating sa question na, is winning the most important factor in basketball? Yes and no. If you're a professional player, if you're a commercial player, if you're a panalay player, if binabayaran ka para maglaro, yes, winning is the most important thing. But if you're a student athlete, if you're a club player, if you are a varsity player, no. Yes, winning is important, but no, that is not the most important thing. Attitude, we build from attitude. And from there, doon na aangat yung level ng competition. Maraming salamat guys, and God bless.